Good morning mga kabakyard. What's up sa araw to mga kabakyard? Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa probiotics. So ano nga ba yung probiotics? So gagawa tayo ng upgraded na probiotics. So upgraded na siya kasi dinagdagan na natin siya ng vitamins mga kabakyard, no? So bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko guys, paki-click naman ang subscribe button at notification bell bilang support. So, ano nga ba yung probiotics? Yung probiotics po ay yun yung Yakult. Yun, kung kayo ay familiar sa Yakult, yun po yun. Meron siyang live lactobacillus, no? Isang good bacteria. So, ano ba ang trabaho nun guys? So, yun yung magpapaganda ng kanyang metabolism, no? Magpapataas rin ng kanyang immune system para hindi magkasakit yung ating mga alaga, no? So, inahalo ko yan guys sa mga kabakyard sa pain. So, yun yung pinapainom ko. So, ngayon, gagawa nga tayo ng upgraded kasi hindi lang siya basta na lactobacillus. So, ano ba i-upgrade yung ating lactobacillus? So, ganito lang yun guys, no? Kailangan lang natin ay malunggay. Yan. So, malunggay, gagawin natin yan nga mamaya sa process, no? Ipapakita natin kung paano natin ginagawa yan. So, samahan nyo ako. Mga kabakyard, so ito na ngayon tong ating ginawang probiotics, no? So binabad na natin to ng isang linggo. Ngayon, haharbisin na natin to mga kabakyard. After 7 days, pwede na nating harbisin yung ginawa nating probiotics. Ngayon, i-upgrade na natin to ngayon. So paano nga ba i-upgrade? Yun yung sinasabi kong malunggay. Dadagdagan na natin to ng malunggay. Yung iba, sa pagkababad pa lang, sinasama na yung malunggay guys, no? So, binababad din nila kasama yung malunggay. Sa akin, hindi. Ginagawa ko muna yung probiotics bago ilagay ko yung malunggay. So, yung malunggay, kailangan lang na ito, kung makikita nyo, nadurog, no? O kung may blender kayo, i-blend nyo. Sa akin kasi wala akong blender, kaya ginamit ko lang yung meat grinder. Kung wala naman kayo kahit anong blender, kailangan yung pigain, mga kabakyard, kasi kailangan natin yung katas nun. Yun yung magiging vitamina ng ating probiotics, no? Dagdag probiotics. So ngayon, haharbisin natin tong ating binabad. Ilalagay na natin sa kabilang bote. Harbisin muna natin mga kabakyard. Yan. Kailangan lang natin ng pansala, pudo, at yung ating malinis na lalagyan. Ito yung ating nababad na probiotics. Haharbisin na natin ngayon. So, na-shake na natin to mga backyard, no? So, ililipat lang natin to. Sa akin mga backyard, hindi ko na binababad yung malunggay, no? Kinukuha ko lang yung katas niya kasi hindi na siya ibababad. Gagamitin na natin kagad yung ating probiotics mga backyard. So, diretsuhan na to. Pagkalagay ng malunggay, pwede na natin gamitin agad yung ating nababad na probiotics ng isang linggo. So, ready to use na siya mga backyard, no? So, ganun siya ka-convenient para magamit natin kaagad. Kaya katas lang ang ating kailangan. Ayan. So, itong bigas mga backyard, huwag nyo itatapon. Kung may mga alagang manok kayo, pinapakain natin to sa ating mga alagang manok, no? Kasi maganda rin itong pakain. Ayan. Balik lang natin to, mga backyard. Mamaya kukunin natin to, pakain natin to sa ating alagang manok. Marami tayong mga alagang manok doon. Wala pang kain yun mga backyard. Ayan. So, ito na yung na-harvest natin ngayon. So, para madagdagan to ng vitamins, kailangan natin itong malunggay. Ayan. So, mas maraming malunggay, mas maganda mga kabakyard, no? So, ibubuhos lang natin itong malunggay dito sa ating probiotics. Kung hindi kayo marunong gumawa ng probiotics, mag-comment naman kayo mga backyard para i-video ko kung paano ko ginagawa yung probiotics na ginagamit ko sa ating babuyan. So ito na, ilalagay lang natin tong
ating malunggay juice, no? Ayan. Ihahalo lang natin ito mga backyard. So, mas maganda yung blender kasi durog na durog siya mga backyard. Kung wala kayong blender, talagang ipikain nyo yung malunggay. Ayan. Inipiga natin to mga backyard kasi kailangan natin yung katas. Kuha muna tayo ng plastic. Para papatukan natin to sa ating mga alaga. Kailangan natin yung juice niya talagang mahalo sa ating probiotics mga backyard na ginawang probiotic, no? So, ayan. Lagay lang natin lahat to. So, maganda kung may salaan kayo mga backyard, no? Para hindi siya masyadong mahirap. So, pipigayin lang natin ito mga backyard ng gusto. Yung iba mga backyard, binababad to, no? Unang araw pa lang, sinasama na yung malunggay para masama sa pagbabad. So sa akin naman, hindi na. So, katas lang ang kailangan natin. Yun yung vitamins ng ating probiotic mga backyard. So tumatagal to ng hanggang 2 taon mga backyard. Di masisira to hanggang 2 taon. So, sa ganitong 6 liters mga backyard, naubos ko rin naman to ng 1 linggo. So, hindi na tumatagal, no? Hindi na dapat patagalin natin. Makagawa mo, gamitin mo na. Pero kung hindi mo man magamit, hindi po to nasisira sa loob ng 2 taon. So, okay na okay to mga kabackyard ng hanggang 2 taon. Kasi may preservatives tayo na nilagay dito para hindi siya masira. So, itong malunggay, ito yung magiging multivitamins niya para talagang malusog yung ating mga alaga, mga backyard. At alam naman natin ang baboy, ang mahal ng kunan, kaya kailangan nating ingatan yung mga yan. Kasi pag nalugi tayo, kahit isang baboy lang mamatayan tayo, at laking lugi na natin yung mga backyard. Ayan. So last na to. Mga backyard na. Kain lang natin ang stock. Yan. Para lumabas talaga yung kanyang katas mga backyard. Lumalungay. Ayan. So, ayan na yung ating upgraded na probiotics mga ka-backyard. So, ayan. Tapos na ang ating upgraded, no? So, kung gusto nyo matuto kung paano gawin ang probiotics, mag-comment lang kayo at tuturuan ko kayo paano gawin natin ito, no? So, ayun mga ka-backyard, no? So, ayan. Tapos na ang ating probiotics. Ayan. Ganun na po ang itsura niyan. Medyo kulay green na kasi meron na nga siyang malunggay. In-upgrade na natin. Ayan. So ngayon, kung handa na natin itong ilagay, no, o ipainom sa ating mga baboy. So, ang paggamit po nito mga backyard, no, ano lang, ang 100 ml to 150 ml ay ihahalo natin sa 6 na litrong tubig, no. So hindi po siya
tubig na galing sa gripo mga kabakyard, yung may chlorine o chlorinated, no? So dapat hindi po siya may chlorine kasi namamatay po yung lactobacillus natin. So mas maganda yung galing sa poso o ilog mga kabakyard para hindi masayang yung ating ginawang probiotics, no? So ganun lang po, no? 100 ml to 150 ml sa 6 na litrong tubig. So ganun po ang pagbigay ng ating probiotics mga kabakyard. So maraming salamat po.